Oh, nasa linya muna natin mga kapuso. Ay, ito pag-usapan po natin muna itong tungkol sa ang tawag dito presyo ng ating karning baboy sapagkat ang nakasilip mismo dito ay ang Department of Agriculture. Ang presyo daw po sa retail ng karning baboy ay 420 pesos per kilo na. Ba, teka. At sabi ni Yusek for Livestock, Geogracias Victor Savellano, ay kailangan magkaroon ng inspeksyon. At kailangan ay malaman, mga kapuso't ma-identify kung sino po itong mga trader o mga mangangalakal na sangkot sa, ang sabi niya ay overpricing. Nasa linya po natin Mr. Ricardo Chan, Pangulo ng Manila Meat Dealers Association. Mr. Chan, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po, Camelo. Opo. Ay, kumusta? Tsaka sa mga nakikinig. Opo, Milyong nakikinig sa programa nyo. patiin nyo po yung mga namamalingki ngayon. Mr. Chan. Oo nga po. Ang dami. Grabe naman po yung 420. Hindi naman po ganun dapat. Nako. Ay, ano Sobra dapat? po yun. Ano ang dapat po? Anong dapat na presyo? Ngayon po, ang farm gate ng mga farm, nasa 220 lang. Mhm. Ngayon kaming trader, may formula kami sinusunod nung araw pa yan. Mhm. Pumapato kami 60 pesos naman Oh. per baboy. Oh. So, magiging 280 yan ang pasa namin sa tindera. Oo. Ang tindera naman, ganun din ang formula niyan, 60 pesos din. So, dapat nasa 320, 330, ganyan. Mhm. Pinakamataas na yung 340 lang. Aba. Ay anong mathematics ang Hindi po totoo naman siguro yung 420. Oh, Siguro yan, laman lang yan. laman. Siyempre, kung nagtitinda ka tapos hahago ka lang laman, siyempre wala nang buto yun, wala nang ano. Mm. Mahal talaga yun. Magkano pag Kasi laman? dati- Magkano pag Mr. Chan, magkano pag laman? Di ba, man? Yung mga nagtitinda ng laman, siyempre, kukunin niya rin sa halagang 330 yan. Oo. O papatong siya ng 60 pesos halimbawa, magiging 390 na yan. Yung iba, 400 pa. Yun nga, yun nagpapatong-patong na. Ay, mahal, Ngayon, mahal pa rin kung totoo na 420 po ito. Masyadong mahal pa rin talaga. Mahal talaga yon. Kaya Oh. dapat, pag sa palengke ka bumili, mataas na yung 340 ang laman. Hmm. Mataas na yon. Dapat nasa 320, 330 lang ang laman. Ayun, Sa palengke. Ngayon, kung bibili ka siyempre sa mga supermarket, mahal talaga dyan. ba't mas mahal? Kasi aircon. Oo, aircon. Tapos, siyempre, mga gumagamit sila ng mga freezer. Sir. Oo. Oo. Kaya, tsaka medyo marami silang tauhan dyan eh. Oo. Malaki ang ano nila, gastos. Mr. Chan, ang sinasabi dito, sabi ng DA ay sa mga palengke sa Metro Manila, hindi naman sinabi sa mga grocery. Hindi naman po totoo yan kasi nagsusupply ako ng baboy sa wet market. Gandun lang naman ang kita nila. Dito nga po sa Dasmariñas, 315, 320 nga lang ang bentahan nila eh. Saan Dasmariñas po yan? Village ba yan? Cavite po. Cavite Cavite po. Village. Opo, Cavite. At saka Opo. kaya po tumaas din ang baboy. Maraming itong Mayo lang naman tumaas eh. Kasi nga, ang daming piyesta, Aha. graduation, Hmm. andiyan dyan yung Mother's Day, andiyan dyan, marami tayong activities. Alam niyo naman po ang mga kababayan natin, kahit na mangutang, lalo na pag piyesta, talagang, kaya naninipis din naman ng supply. Oh. Plus factor din yung sobrang init po. Mm. Minsan sa biyahe kami, namamatayan kami ng baboy sa sobrang init. Pero Pag iniingal ang baboy, mamamatay na yan eh. oo, ayun pala. So ito sinasabi ng DA ay dati daw po ang presyo ay 400 pesos per kilo, pinakamataas na po 'yon noong May 20. Ngayon nag 420. Wala pa Hindi namang po totoo yan. hindi totoo 'yan. Hindi, fake news yan. Kasi nandiyan dyan si Dante, yung Yusek, magaling yan sa baboy. Sino Yusek siya dyan sa, Sa DA? nakalimutan ko lang. Nakalimutan ko lang yung apelido na. si Dante. Dante. Ang Oo. ang nagsalita Dati yan sa Robina Farm.
Okay. Ang nagsalita, Oo. ang nag-report kahapon ay si Undersecretary for Livestock, Joe Gracias Victor Sabellano. Hindi siya si Dante. Hindi ko kilala yan. Hindi mo kilala Yung to. Dante, kontakin niyo yan sa DA. Oo. Yan ang galing sa dahil bago pa ako, nandiyan dyan na yan sa Rubina Farm. Mm-mm. So, May 30 years na siya. Mr. Chan, pwedeng may nagsasamantala lang. Opo, kasi patong-patong yan kaya tumataas Pero kung direkta sa aming mga trader ang kuha, Mhm. 280 lang po ang bigay namin. Sobra na ho yung Sobra patong naman. na doble-doble na yun. Ang dapat natin gawin doon sa mga nagsasamantala na yan, Mr. Chan? Nasisira ang industriya. Dapat po kumilos ang local government natin. Oo. Oo nga, meron tayong mga local price coordinating council Anong Imbestigahan nila silbi nun? bakit ganun ang tinda nila, bakit ganun ang presyo nila. Pero- Malalaman nila kung saan kinukuha yung baboy. Mr. Chan, meron tayong sapat na supply ng baboy. Di naman tayo nagkukulang. Meron namang baboy, kaya lang, siyempre, pag numipis, kasi ang malakas na producer natin ng baboy, ang backyard mas mababa nga po ang backyard. Sa backyard, 215 lang Oo. Ang farm naman kasi, magaganda ang baboy ng farm, kaya medyo mataas siya. Tsaka 220. malaki rin ang gastos nila sa biosecurity niya. Oo. Sa biosecurity, dahil meron po tayo ASF Tama. Mhm. Talaga gumagastos sila dyan sa pag-ano ng baboy. At saka, quality ang baboy nila, kaya mas mataas ang presyo nila kaysa sa backyard. Ayun pala. So para sa inyo, hindi ito tama, hindi ito makatarungan at sabi nyo pa nga, baka hindi totoo, baka fake news. Dahil sa pagkakaalam nyo, ay mababa ang farm gate price at 220, dapat ay 60 pesos lang ang patong niyan at hindi na lalagpas Tama pa ng po. gusto. Opo. Tama po. Yan lang, sinusunod namin yung formula. Sige po. Tsaka kaya tumaas din, nagsamantala yung iba, dahil yung piyesta, daming piyesta, graduation. Oo. Ganyan ang Pilipino Wala, Talaga sige po. naghahanda sila Kaya nga po, opo. Sige po, Mr. Chan, papaabot po namin Opo. sa DA po ito at sana po talagang maimbestigan po ito. Malaking bagay po yun. Saka local government, At saka- dapat kumilos din sa mga nagsasamantala. Tama po yun. Mr. Chan, salamat. Good morning po sa inyo. Opo, salamat din, Camelo. Opo, si Mr. Ricardo Chan, Presidente ng Manila Meat Dealers Association. Oo nga po.